Pero sir, kunyari ikaw, bilang isang creator ka, isang creative person ka, na marami kang ginagawa, ano bang view mo sa pag-create? Yun nga, kasi syempre may factor ng audience eh. Ano ka ba, mas gagawa ka para sa audience o gagawa ka para sa sarili mo? Sa sarili, syempre. Never ko ginawa yun na para sa audience. Lahat ng ginagawa ko ay para pag nabobore ako, hindi ko gagawin. Sir, anong importansya Except nun? kung malaki ang bigayan. Pero sir, anong importansya para sa'yo nung pagiging true to yourself sa mga ginagawa mo para magkaroon ka rin ng success ba? Paulit ng tanong. Ano kahalagahan ng pagiging Totoo sa sarili. pagpapatotoo sa success? Opo. Hindi ko naman kinoconsider sarili kong successful eh. So hindi ko pa alam. O sige, mamaya pag-usapan natin, may tanong din ako about success. Sige, sir. Sir, ano naman? Kasi yun nga, ikaw, sir, di ba, prof kita dati sa film critic. So sa akin, sir, kahit naging film lang yung naging klase natin, sobrang naging impactful mo sa akin sa view ko sa art bilang nagsusulat din ako ng kanta and medyo fan din ako ng art talaga. Malaki yung naging pagbabago sa aking lente sa pagtingin sa art. Para sa'yo, sir, ano ba ang isang true artist? Hindi ko na alam eh. True artist. Ako, Diyos ko. O meron ba talagang true artist? Nagtatrabaho. Ganun. Sa akin dapat wasakin yung mga notions, i-demystify yung notions ng art as something divine and inspired. Men, hindi. Walang kinaiba yan sa pagkakarpintero. Yes. Araw-araw pinaghihirapan mo yan. Bawat sentence mo ay hindi naman natural na dumadating yan. Kumbaga parang, men, sa lahat naman ng art ay walang ano eh. Halimbawa ito, napapanood yung mga commercial ng mga child prodigy. Di ba? Mga babatang magagaling. Promil baby. Mga ganyan, di ba? Pansin mo, maraming child prodigy sa music. Yes. Child prodigy sa art. Maraming child prodigy sa math. Pero wala kang makikitang child prodigy sa pagsusulat. Bakit? Kasi kailangan mabuhay ka muna. Anong susulat tula ng bata, di ba? Wala pa nga alam, wala pa nga na-experience. Bakit hindi masarap yung gata sa binigay sa kanya ng yaya niya, ganyan? At lahat din ng mga nagsusulat, may kanya-kanya rin mga stages, no? May mga pero I think mahalaga. Yan ang mahirap, no? Pag yung mikropono ay Hindi, rinig yan, sir. Ang mahalaga. magdagdag ka isang boom mic, para at least May omnidirectional tayo. ang tawag dito. Ang mahalaga. May ewan ko may isang paniniwala kasi na may certain window lang daw yung mga lahat ng creators, lahat ng lumilikha. May certain window lang where whatever he does, doon sa years na yun, doon lang magagawa niya yung best work niya. Yes. So makapansin mo yung mga banda na 20 album ni-record pero naalala na natin hanggang yun ay yung 3-2 lang, mga ganyan. Ganon din sa libro. Ganon din sa mga pelikula, di ba? May mga late Kurosawa pero naalala natin yung mga middle mga samurai period niya, mga ganyan. So, ganon din. Pero hindi titigil yung totoong manlilikha sa paglikha kahit wala na siyang audience. Wala na siyang pakialam doon. Yung kagandahan sa mga art forms like writing tsaka sa music ay hindi mo kailangan hindi dependent yung ginagawa mo lalong-lalo na doon sa magiging income from supposed kukonsumo nung nung output mo. Parang ganun. Parang kaya mo pa rin magsulat kahit wala nakikinig sa'yo. O wala kang pakialam. Wala na. Bilhin nyo yun o hindi. Basta masaya ako, ginawa ko to.
Parang ganun. At ang later generation silang maghuhusga kung gusto nyo ba yan o hindi. Yes. Oh, parang kay parang kay Van Gogh, di ba? Parang yung buhay niya, walang kahit sino sumuporta sa kanya. Pero ngayon, siya na isa sa pinakamahal. I think he only sold one paint in his entire life. Sa kapatid niya pa ata ba yun? Pero wag masama namang model yung si Van. Okay, kasi sinira niya rin yung buhay niya. Oh, Pero si Van Gogh ang nag-imbento ng sisig. Sa kanyang tenga. sa tenga. Oo. Hindi sir, ako ang view ko dyan sa'yo. Actually, bilang sa'yo, di ba? Medyo naging controversial ka rin eh. Lagi kong sinasabi sa mga tao, sir, pag yung about sa'yo, yung sa mga mga models natin. Parang, pwede mong kunin lahat ng maganda about sa kanila. Yung mga pangit, huwag mo na lang i-adapt sa sarili mo. Parang. I think we have to make distinctions. At ito eternal debate sa sining to. Opo. Do you separate the art from the man? Halimbawa, pwede mo bang puri-purihin ang isang Kanye? It's a Kanye debate eh. Gets. Okay. Kanye na Nazi, pero ang nag-iwan ng ilang mga gininto ang albums sa isang period sa hip-hop at talagang na-redefine niya yung direksyon ng hip-hop. Gets. Anong magiging judgment ba natin sa ganyan? Do you separate the man from the art? Sa akin, sir, kasi tinitignan ko na lang. Rhetorical question yun. Di natin kailangan sagutin yun. Gets. Hindi, oo. Pero isa rin yan sa mga lagi kong pinag-iisipan. Kasi kunyari kay John Lennon, di ba, parang idol natin si John Lennon, pero at the same time sa family may mga problema siya. May mga kabalastugan siya. Pero yun, lagi ko rin tanong yan. Kasi kunyari kala Jimmy Page and all, may mga ganyan eh. Kaya totoo nga. Uy, matinong tatay si John Lennon ah. Oo, at matinong tatay siya. Kay Julian, hindi daw. Kasi Julian, sino ba yung panganay niya? Si Julian. Namatay na siya. Hindi, tawag dito. May album siya, may kanta siya dinedicate niya, yung Beautiful Boy, sa kanya yun eh. Yun. So, sagot sa tanong mo, yung urge to create, ay yun yung tipong, yung mga pa-baby girls na, wala makakapigil sa amin. Parang ganun yun eh. Yung duwende na nakatira sa loob mo. Parang ganun siya. Para kailangan talaga. Sabi rin, si Sir Jim Paredes na interview namin last time, nang tinanong ko sa kanya, ano ba ang tunay na artist? Tunay na artist, hindi yung isang beses, dalawang beses nagsulat ka. Ang tunay na artist, patuloy kang gumagawa, maganda man o hindi. Parang yun yung sinabi. Pero, paano pag pangit yung art na nilalabas mo? Yun nga, ako bilang perfectionist, ano ko yun eh, medyo. Pero kasi yung akin, parang yung maganda at pangit, ang hirap din talaga. Dahil minsan ako, meron akong ginawa kanta na sa akin, hindi. Ako parang ayoko. Tapos biglang yung ibang kaibigan ko, yun yung laging nire-request. Tapos meron namang maganda sa akin, ayaw naman nilang pakinggan. Parang Maganda para sa'yo. Sino paniniwalaan mo? Sarili mo o sila? Sino yung pangit ang taste? Ayun nga eh. Pero minsan, pagka yung obviously pangit ang taste niya, medyo hindi ko na dinidisregard ko na. Pero meron kasi mga tao na parang, yun nga, pero may mga tao na papakinggan mo rin talaga eh. Parang yun yung sa akin. Parang bilang ako Taoist kasi, so parang medyo, lagi ko tinitignan din talaga yung pangit at maganda. Parang gano'n. Parang sige, yung pangit, try ko ano. Pero hindi rin literally na parang, ito yung criticism niya, so mag-a-adjust ako dun sa criticism niya. Parang take ko lang, ano kaya? Paano kung valid naman yung criticism niya? Ano yung mga criticism nila sa'yo, sa kanta mo? Maliban sa hindi nila type yung boses mo. Wala. Actually, boses nila. Boses ko, ang gusto nila. Minsan yung yung hook, tsaka yung sobrang lalim din minsan. Yung mga nila, parang hindi mo makarelate dyan, hindi mo makikinig dyan sa ganyan. Parang gano'n. Kasi nga, mga kanta ko medyo philosophical. Baka hook nga yung problema. Baka yung melody. Actually, medyo. Kasi, yung la nga putya, naging hit song eh. Yun pa kayang may malalim na ano. Actually, hook. Kasi sa'yo ito pala problema ko. Kasi late na ako nag-instruments. So, melodic, medyo, mas nakikita ko yung sarili ko, mas umuubra ako sa songwriter pagka lyricist lang ako. Kasi pag... Tama. Recognize your strengths, di ba? Actually, sir, yun pala yung parang pinaka-isang magandang lesson na natutunan ko sa buhay is kailangan mo talaga ma-realize yung weaknesses and strengths mo. Kasi parang kung na-realize mo yung weaknesses mo,
mas makakahanap ka ng ibang tao para ma-feel yung weaknesses na yun. Parang gano'n. And you have to work with them. Parang gano'n. Mhm. So, ano pang mga weakness mo maliban sa melody tsaka babae? Uy, sir, hindi ko weakness ang babae, ah. Ano yan? Inspiration yung mga yan. Alright. Weaknesses, ang dami. Kasi hyper-emotional. Kasi feeling ko medyo neurodivergent ako. So, medyo pagiging emotional. Tsaka, minsan din, ako, aminado ako doon. Siyempre, pag nakikita mo rin yung, siyempre, pangit din naman wala kang ego na hindi mo makikita yung sarili mong gifts or yung strengths or sarili mong intelligence. Minsan, nagkakaroon din ako na parang mas pinaniniwalaan ko talaga yung sarili ko minsan. Ayos.